Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Parusa sa mga nagbi-video kay magdamag, alamin. Ating balikan at panoorin sa Hoy Bawal Yan ni Rose Baviera. Bahagi na ang pagvivideoke ng mga pagdiriwang ng mga Pilipino. Madalas, ito pa nga ang sentro ng selebrasyon lalo na kapag lumalalim na ang gabi. Pero minsan, sa kasarapan ng usapan at kantahan, nakakaligtaan na ang oras at ingay nito. Bagamat nais lamang mag-enjoy ng marami, responsibilidad pa rin ng bawat isa na iwasang makaistorbo lalo na ng mga kapitbahay. Dahil ayon sa batas, ang pagbivideoke ng oras-oras, lalo na iyong mga umaabot sa alanganing oras kung saan nagpapahinga na ang marami ay maituturing na nuisance. Ang nuisance ay mga akto o bagay na nakakapinsala, nagdadala ng panganib, nakakairita, immoral, nagdudulot ng obstruction sa daan at naghahadlang sa paggamit ng isang property. Nakasaad ito sa Article 694 ng Civil Code at maaaring kasuhan ng civil case ang nag-ooperate ng ganitong mga videokehan. Ito rin ay paglabag sa House Bill 1035 o an act prohibiting the use of videoke, karaoke systems and other amplifying equipment that cause unnecessary disturbance to the public within the residential areas and providing penalties therefore. Iminumungkahi ng ordinansang ito na limitahan ang paggamit ng videoke mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 lamang ng gabi. Ang sino mang mahuling lumagpas sa itinakdang oras na ito ay maaaring ireklamo ng mga kapitbahay nito at maaaring pagmultahin ng 1,000 piso at pagkakakulong ng hindi higit sa 6 na buwan. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Samantala, Pangulong Marcos nilinaw na di pa rin babalik at hindi pa rin makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi pa rin makikipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court sakaling tutukan o gumulong na ang investigasyon ng ICC sa umano'y human rights violation sa ilalim ng War on Drugs ng Duterte administration. Pahayag ito ng Pangulo nang tanungin kung babalik na ba ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng Rome Statute na bumuo sa International Criminal Court kasunod ng pahayag ng Office of the Executive Secretary kahapon, November 13. Sabi ng OES, sa oras na idaan ng ICC sa Interpol ang proseso para sa investigasyon sa war on drugs, mapipilitan ng Philippine authorities na makipagtulungan dito. Paglilinaw ng Pangulo, sa Interpol mayroong responsibilidad ang Pilipinas at hindi sa ICC. Ibig sabihin, hindi makikipagtulungan ang gobyerno sa investigasyon ng ICC. Gayunpaman, hindi aniya haharangin ng pamahalaan ang gagawing pagsisiyasat ng International Court. Kaugnay naman sa hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na mag-imbestiga ng ayon kay Pangulong Marcos, desisyon na ito ng dating Pangulo at hindi ito tututulan ng pamahalaan. Was the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na magpag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala na kaming desisyon yun. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition.